Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, mayroon lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Ito ang nakuhang detalye ng grupo ng sibilyan na nakapasok sa 20 nautical miles ng Baho de Masinloc at nakapamigay ng tulong sa mga mangingisda doon. Ayon kay Mark Figueras, leader ng sibilyan na matapang na sinuong ang panganib para lamang magawa ang kanilang misyon. Sumbong sa kanila ng mga mangingisda, nasa 1 buwan na sila nang pagbawalan sila ng China na makalapit sa mismong bahura. Yung huling nakausap ko po bago matapos yung namin doon, umalis kami, ang sinasabi nila sa akin, yun, kinokol ko po yung mga tag-gobyerno natin. 1 month bago mangyari ito, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa Baho de Masinloc. Napansin din ng mga mangingisda ang paglalagay ng tubo sa loob ng bahura, pero hindi na raw nila alam kung ano at para saan ang malaking tubo dahil pinagbawalan na silang mangisda malapit doon. Pinalibutan na rin daw ang paligid ng bahura ng mga Chinese Coast Guard vessel. 4 ang nagbabantay sa bukana at 5 PLA Navy ang nasa loob. Hinihingan din ng mga huling isda ng mga Chinese ang mga Pilipinong mangingisda roon. Samantala, ibinahagi din ni Mark kung paano sila nakalusot sa mga Chinese vessel malapit sa Baho de Masinloc. So, nag-disguise kami as fisher po. So, umalis kami rito, naglayag kami. Then, after po ng paglayag namin, around 11:30 ng gabi, nakarating po kami around 20 nautical miles away from Baho de Masinloc. Ang grupo ang advance team ng civilian convoy na palihim na pumasok sa 20 nautical miles para maihatid ang food supply at diesel sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa bahura. Anya, umabot sila hanggang 20 nautical miles mula sa bahura para hindi pag-initan ng mga barko ng China. Nagpanggap sila bilang mangingisda. Sa isang payaw, tumambay ang grupo hanggang umaga. Dito, unti-unti nang nagsidatingan ang mga mangingisda sa lugar. Pero sinundan na rin sila ng Chinese Navy. Standby, standby. Tumayo ngayon ako, nag-advise ako sa mga kasama ko, pakibaon nyo yung camera nyo. Wala munang camera, walang ilalabas. Aklas as fisher folks lang. Hasta mangingisda tayo, umawak ng mga payaw, dyan na tayo, tambay lang. Pagkatapos ng 1 oras, lalo pang dumami ang mga mangingisda, kaya wala na silang magawa kundi ipamahagi ang mga tulong. Dito, lakas loob na rin nilang inilagay ang tarpaulin bilang bahagi ng civilian convoy. Dito umpisa na silang sinundan ng mga barko ng China. 2 maritime militia ang nakahalata na sa kanila, kaya bahagya silang lumayo sa lugar. Subalit pinuntahan na sila ng helicopter ng China. Nung malayo pa lang yung Navy, kinakabahan ako. Pero nung lumalapit, parang hindi na ako kinabahan. Parang mas natuwa pa ako dahil andito na sila. Sabi ko, parang laban na to. Parang laban to. Nawala po yung ko. So totoo lang, ganun pala yung nararamdaman. Totoo yung sinasabi nung nagpahabol na fisher folk na nakabangka. Sabi niya, mas maasar sila, mas mabuti. Ganun din pala talaga. Sa kabuuan, umabot sa 6,000 litro ng diesel, 870 relief packs ang naipamigay ng civilian convoy sa mga mangingisda. Pangunahing nabigyan ng tulong ang mga mangingisda mula sa bayan ng Masinloc. Sa gitna ng unti-unting pagtaboy ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal, lumalakas ang mga kalooban ng ating mga kababayan na ipaglaban ang kanilang karapatang malayang mangisda sa ating likas na yaman kapag mayroong nakikitang ganitong puwersa na nais silang suportahan. So yung aming pakiramdam ngayon na halos ibus namin yung aming buhay sa pakikipagsapalaran sa pangingisda sa Baho de Masinloc ay ngayon ay lalong mas tumibay at umigting yung aming pakikibaka sa lugar na yan sapagkat wala kaming ibang bangko ng aming kabuhayan kundi ang tanging bangko lamang namin ay ang karagatang West Philippine Sea. Nagpapasalamat ang mga mangingisda sa mga ganitong suporta ng ating mga kababayan. Umaasa rin sila na marami pang Pilipino ang mamumulat at susuporta sa kanila pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.